si Sofia ay dating si Andre, yung totoo Yes mong po, pangalan. yes. At siya ay panganay na anak ni Izzy Trazona, Opo, yung sex bomb dancer. yes. Sofia, bakit nag-decide ka na mag-solo? Hindi ko na po kasi gusto yung family dynamic na nakasanayan ko and Doon pa lang sa anak niya na pinili ang direksyong maging bading. Totoo naman ano bang sabi sa Bible? God will throw you to hell if you continue to do homosexuality and you don't want to believe in Jesus. grabe naman yung tingin sa amin. Parang medyo nakaka-degrade po ng pagkatao. Hindi niya nga po ako tanggap and naglalay ako sa interview dahil gusto kong protektahan yung pangalan niya. Siyempre may mga nasasabi po sila na masasakit. Pagiging bading hindi siya choice eh. At kasama po natin ngayon ang Sex Bomb Legacy. Wow, meron na palang ganun. Sex Bomb Legacy, Miss Sofia Trazona. Hello po! Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, si Sofia ay dating si Andre, yung totoo Yes mong po, pangalan. yes. At siya ay panganay na anak ni Izzy Trazona, Opo, yung sex bomb dancer. yes. Oo, ayan, Diyos ko. Nagbabasa ka ba lately ng mga online news? Gusto ko kahit di po ako magbasa, kada scroll ko na lang. Ah, Yun po talaga yung lumalabas. lumalabas, no? Opo. Nakakaloka. So, kung parang sanay na sanay ka nang nakakabasa ng ganun, nagse-self-balloon ka na, tama ito. Oo nga, ito nga, tama. Nangyari nga ito. May ganyan ka ba? May mga times po na ganun. Kasi minsan, hindi din natin nakikita yung mga mali natin eh. So, minsan nanggagaling sa ibang tao po talaga. So, Mm-mm. minsan may mga kinoconsider ko ng mga comments nila na, ay, ito tama tong comment na to. Ay, oo nga, no? Ngayon ko lang na-realize na tama yung comment na to. Pero may mga comments din naman po na alam mong medyo offensive. Yun yung mga hindi ko na po tinatanggap. So, kapag nakakabasa ka ng mga balita tungkol sa mami mo at sa stepdad mo, anong nagiging pakiramdam ni Sofia? Mm. Alam po, una syempre nasasaktan ako for my mom. Kasi parang kahit na may mga lumabas kami na issue, kahit gusto kong magsalita dun sa mga issue na lumabas sa amin, kailangan protektahan ko pa din siya at the end of the day. And mahal na mahal ko po kasi talaga yung nanay ko. Kahit hindi kami nagkikita na sobrang mahal na mahal ko siya. So, sobrang nasasaktan po talaga kapag nakakabasa ako ng mga comments na minsan hindi naman totoo. Ano yung mga hindi totoo na gusto mong linawin para lang mapanatag ang loob ng mga ibang netizen na, okay, yung anak na nagsalita, so hindi ito totoo. Yung anak na nagsalita, so ito yung totoo. May mga ano po kasi na ginajudge na sila because of religion, lalo si mama. And kung paano siya mag-decide. And ayun nga po na-share nila dun sa isang interview na bago sila sumalang sa stage or kung ano man gawin nila, nagpe-pray sila, nanghingi sila ng guidance kung tama ba yung gagawin nila. Totoo po talaga yun. Ganun po talaga si mama. Nagpe-pray muna. Na talagang kahit anong gawin niya, nag-a-ask po talaga siya ng guidance. Ganun. And yung mga tao parang nami-misconceptualize nila yung parang lahat ba talaga ng bagay kailangan ipagdasal, ganun. Pero sa side po kasi ni mama, ganun talaga siya. Yun ang hindi maintindihan ng ibang tao. Mm-mm. Na lahat ba na lang ng gawin ipagdadasal? Mm-mm. Ikaw ba yun ang namana mo sa nanay mo o hindi? O hindi ka ganun? May mga times po na minsan nakakalimutan ko na ganun pagka in the moment na. Pero kung kaya kong inasal siya, idadasal ko din po. So ikaw may mga ganyan ka ba na sana hindi na dinasal? Alam naman Lord na tama yung gagawin. Yung kanila po kasi parang parang confirmation na, Lord, anong gagawin ko na to Ganun po kasi si mama. Ako naman, as long as talagang wala namang mali sa gagawin mo, sa side ko po, go for it. Kung wala kang makatatapakan tao, sige lang, walang problema. Pero si Sofia ay, hindi ko tuloy alam kung Sofia o Andre ang itatawag ko sa'yo. Pero, Sofia, bakit nag-decide ka na mag-solo? Hindi ko na po kasi gusto yung family dynamic na nakasanayan ko. And pag nakikita ko po na financially struggling si mama, nasasaktan po ako ng sobra. So, kaya ka umalis? Kaya po ako umalis. Baka isipin nila, dapat nga sasama nun na mama mo or gagawa ka ng paraan kasama ang mama mo. Kung financially struggling siya, bakit iniwan ni Sofia? May 2 kids
na din po kasi siya nung that time nung iniwan ko siya. And syempre parehong baby yun, sobrang laki ng gastos and siya din nagpapaaral sa akin nung that time. Nakikita ko po talaga na nahihirapan siya. And kahit wala siyang sabihin sa akin, I know na it's her responsibility na palakin ako, pag-aralin ako, pakainin ako. Pero I decided na lang po to move out. Doon na lang po ako sa poder po ako ni Papa. Nag-move out ka, pero Yes. nandun ka sa tatay Poder ni mo. Papa, yes po. Napa-oo mo naman agad yung nanay mo. Hindi po, hindi niya alam nung that time. Bigla na lang po ako umalis. Talaga? Yes, nagsulat lang ako ng letter. Ang nakakaalam lang po nun is ako, yung lola ko, at saka si Papa. Kasi alam ko po na hindi siya papayag pagka So, nung umalis ka, nagtampo ba sa'yo mama mo? Nung una po, nagtampo siya, pero while nasa Quezon naman po ako, pag meron ako mga special events, recognition day, graduation day, siya po talaga yung pupunta para magsabit sa akin ng medal. So, natanggap na. Mm-mm. Oo. So, syempre, iisipin nila, baka kaya ka umalis, baka hindi kayo nagkakasundo ng stepdad mo. May mga ganun din. May mga ganun din po. Pero normal lang naman po yun sa isang pamilya na may hindi po talaga pagkakasundo. How was your relationship with your stepdad? Nung time na nandun ka sa bahay nila? Nung una po, syempre, nanibago dahil may addition sa family na first time namin makakasama sa bahay. Kasi nung nagliligawan pa lang po sila, tapos naging sila, hindi po nag-overnight or kung ano man, parang visit-visit lang, ganon. Nakakasama lang namin ni mama sa church pagka magsisimba, mga ganon po. Tapos, syempre, nag-iba yung buong mga nangyayari sa bahay. Biglang nagkaroon ng father figure, ganon. Kaya, nag-adjust po kaming lahat din nung dumating po siya sa life namin. Na pareho silang na Christian. Yes po. So, nanibago ka rin Opo. nung time na nandun din at tumira na doon yung stepdad mo. Yes. So, katulad sa pagpapalakad ng bahay or saan? Nanibago ko na meron talagang father figure. Pero yung pagpapalaki sa bahay, kasi normal na po yung sa akin eh. Kasi grabe din ako palaki ng lola ko, talagang maayos na po akong pinalaki. So, yung lola ko din naman, lagi din nagbe-visit sa akin kahit nakatira po kami sa Manila noon that time. So, ang nanibago lang po talaga ako yung may nakikita na ako lalaki sa bahay kasi puro babae lang po nakikita ko dati. Kasi lola ko, si mama, at saka yung tita ko, kapatid po ni mama. What was your relationship with your stepdad? Naging maganda ba ang pakikitungo sa'yo? Or did he ever hurt you or hit you? One time lang naman. Pero doon po ako na-shock kasi never din po akong na-hit ng parents ko. Never po akong even na kunwari papagalitan nila ako, ganun. Talak lang. Yes, pero talagang wala pong physical. Pero yung talak po ng parents ko talagang ramdam. Hindi galit, pero ramdam. Ganun. Gusto niya lang ipaintindi bakit ka nagkamali, bakit ito yung magiging consequences ng nangyari. So yung stepdad mo, yun yung paraan ng pagdidisiplina niya? Isang beses lang naman po siya nangyari. Yes. Okay. And din po, hindi na din po na ulit after. Hindi ka naman parang... Shocked. Yes. Na-shock ako Shocked, kasi... yes. I mean, di ba, kung ako si Sofia, masya-shock ako kasi yung mommy at daddy ko, hindi ako nasasaktan. Ayun, shocked po ako noon that time. And hindi din ako nakareact nung nangyari. Ilan taon ka nun? Grade 7 po ako nun, so probably mga 12 years old po siguro, mga ganun. Ano yung tanong mo sa sarili mo after that incident? Ayun nga po, nung grade 7 po ako, napalayas po kami ng bahay sa Mandaluyong. Buong pamilya? Buong family po, together with their 2 kids, yung mga Okay. kapatid ko pong babae. And dahil po doon, napilitan kami lumipat sa bahay po ng lola ko sa Cavite. So, ayun, I have to travel from Cavite to Mandaluyong everyday just to go to school. For how long? For 4 months po. Para lang makatapos ka ng... Para matapos ko po yung school year na yun. Talaga? Yes. Oh. So, tricycle, tas van, MRT, jeep, tas vice versa. My God. So, ilan taong ka nun, no? 12 years old lang. 12. Kakaloka. Na-experience mo na yon. So, ibig sabihin, kaya kayo napalayas dahil struggling kayo financially. Yes po. Okay. And ayun nga po, kaya din po ako napagalitan ni Alvin noon that time. Kasi Christmas rush po noon, as in vacation na namin kinabukasan. Tapos bumili lang po akong pang exchange gift dahil nga malalayo po yung mall sa Cavite. Dumaan lang po ako for exchange gift and na-late po ako nung uwi kasi sobrang haba ng pila sa terminal. Tapos yun, nagalit siya sa akin kinabukasan.
Na naiintindihan ko naman kasi nagki-care sila sa akin, tas Mm. nag-aalala din, ganyan. Pero wala naman po akong kasalanan. Mm, mm. Ayan lang naman po. Kaya ka na-hit din. Yes. Pag mga ganyan kasi may mga eksena na nakalimutan nila na, "Oops, hindi ko pala 'to dugo't laman." Kaya may mga ganyang moment, eh. So, si Alvin ba, like, nanghingi ng sorry sa'yo Yes, after what he naman did? po siya ng sorry. And kasi din, wala din po kasing cellphone noon that time. So, whenever na, kunwari, kailangan kong mag-update sa kanila, nakikitext lang po ako kung sino po yung makasalubong ko kasi kabisado ko po yung number ni mama. Ganun po. And nung time na din po yun, siguro sa sobrang pagod, parang bihira na lang din yung update na mabigay ko sa kanila na andito na ako sa terminal, hindi ko man lang nasabi na nakaalis na po yung van, mga ganun. Doon sa isang interview ni Alvin, sinabi niya na ang daming nambabash daw kay IC. Doon pa lang sa anak niya na pinili ang direksyong maging bading. Ang dami ng bash kasi hindi daw tinanggap kasi bading. Ibig sabihin, hindi ka natanggap ni IC kasi nga bading ka. So, totoo naman ano bang sabi sa Bible? God judge homosexuality. Ngayon, ang mabuting magulang, sasabihin mo sa anak mo kung ano yung huwag mong gawin, 'di ba? Kasi mapapahama ka diyan kapag ginawa mo. God will throw you to hell if you continue to do homosexuality and you don't want to believe in Jesus. Sabi niya. Paano mo siya iti-take or pangatiwaranan? Ano po, Mama Osh, ako I believe talaga na I am only answerable to God alone. Siya lang ang pwede man-judge sa akin. And if yung mga ibang tao i-judge ako, I wouldn't take it personally. Kasi siya lang ang pwede man-judge sa akin. And the word of God doesn't condemn people. Kasi mahal nga tayo ng Diyos, bakit niya tayo i-condemn? Talagang tatanggapin niya tayo. Tinanggap niya nga tayo ng makasalanan. Na what more pa na na naniniwala tayo sa kanya. And I have a personal relationship with God. So bakit parang medyo condescending na yung yung naging interview. Oo. Ayun, medyo nakaka-degrade po ng pagkatao na. Oo. Grabe naman yung tingin sa amin. Parang hindi naman kami nagnakaw. Hindi naman kami pumatay ng tao. Ayun. Nagtatrabaho naman kami na maayos. Wala naman kami tinatapakang ibang tao. Masaya naman kami sa ginagawa namin. And meron kaming personal na relasyon sa Diyos. At walang ibang pwedeng kumestion man. Ako kung nag-i-imagine lang ako, so kung magkasama kayo sa bahay, talagang magsasabong kayo. Dahil hindi man niya ito diretsang sinabi, parang hindi niya tanggap na talagang may mga pinapanganak na yung happiness nila ay yung kanilang pagkatao na sila ay bading. Growing up po talagang nililihis na ako dun sa yun, sa path na yun talaga. Pero Habang nililihis ka, ramdam ko po talaga hindi naman po siya it's not a choice eh. Yung pagiging bading hindi siya choice eh. Talagang nasa loob talaga yun eh. Hindi po na parang pumili ka lang ng ano bang masarap na prutas ngayon. Hindi po siya ganun. Na parang today straight ako, bukas bakla naman ako. Hindi po siya ganun. so hindi mo ba in-explain yan sa mama mo, sa stepdad mo? Ang nakakausap ko po talaga si mama na Paano mo in-explain sa kanya yan? Yung iyong happiness, yung pinili mong direksyon na hindi nakasunod sa direksyon na gusto nila. ang lagi ko lang po kasi talagang sinasabi kay mama is, kilala mo ko na hindi ako gagawa ng ikakasama ko. Hindi ako gagawa na irresponsable. Kahit na mag-isa na lang ako na naninirahan dito sa Manila, kilala mo ko na never kong sasaktan yung sarili ko. Hindi ako gagawa ng ikakasakit ko, ng ikakapahamak ko. And just believe in me. Lagi ko pong sinasabi sa kanya yun na just believe in me. Kaya ko to, hindi mali ito, ganyan. Is your mom proud of you? I think she's proud of me. I like to think na she's proud of me. Your stepdad? After po ng post, hindi ko sure. When was the last time you had a good conversation with your mom? Siguro po bago po lumabas yung issue namin, yung first issue namin na ayun nga, nilabas na hindi niya ako tanggap sa pagiging part ng community. Bago po yun, nagkaroon kami ng maayos na conversation. Kasi sinabi ko po sa kanya yung work ko na ito yung work ko, drag queen, ganyan. Dito po ako nag-work. Pumunta po siya dun sa workplace ko, ganyan. Okay. Tapos after po noon, the next morning, nag-usap po kami, ganyan. Tapos doon ko po sinabi, yun nga, I'm
I'm living responsibly well. Hindi ko naman po sasaktan yung sarili ko. Ganyan. Yun po yung last time na good conversation talaga kasi yung mga sumunod po noon, ayun, lumabas nga po yung first issue namin na, ayun, di niya nga po ako tanggap. And sinabi ko din po doon na naglalay ako sa interview dahil gusto kong protektahan yung pangalan niyan. Alam ko na yung pagiging drag queen na art form is something na open naman sa lahat but most exclusively sa community po natin na mga LGBTQ community. Mas marami po yung mga personalities na galing doon. Pero meron din naman po na galing sa straights. And ayun po, ayoko po na mabash siya from queer community kung malalaman nila na hindi sinusuportan yung pagiging queer ko and pagiging drag queen ko. After po nun, casual talking na lang din po kami. And yung sumunod na lang po is yung kinongratulate ko siya sa concert ng Sex Bomb. Sinabi ko na super proud ako sa kanya and happy. Na bago sumampa ng stage, nagdasal muna. Nung nakita ko din po kasi siya sa stage, naiyak din po ako. Alam ko po na gusto niya yon. Oo. Kaya lang, hindi niya magawa Hindi niya na makasali man lang kahit isang number. Ano po kasi, iba po kasi talaga yung faith niya, talagang nakakapit po talaga siya nun. So yan ang pinapangarap mo, no? Na Ayun po. sana ay 100% maintindihan at matanggap ng Yes mami mo po. kung ano yung happiness mo. Yes po. And also your stepdad. Yes. Asan dito yung papa mo, yung biological dad sa mga Biological- pangyayaring ito? Diyos ko, lagi yung tatawag sa akin. Actually, nandun po siya sa concert nung andun si Mama. Oh, Kasi choreographer po siya ng isang prod ni Jopay. Ngayon, tinawagan niya ako, nakita mo? Sabi ko, oo, nakita ko. Andyan yung nanay mo. Sabi ko, alam mo ba, andyan siya? Sabi niya, hindi ko nga din alam, nagulat na lang ako, lumabas na lang siya sa monitor. oo. Ayun, lagi po kami nagkikwentuhan noon. Actually, before din po, makarating dito, nagkwentuhan din po kami. Sabi ko sa kanya na, na okay lang naman ako. Huwag mo akong intindihin. Ganun. Kasi nag-worry din po siya eh. Baka kung ano na daw mangyayari sa akin dahil grabe na nga po yung nangyayari sa social media. Sobrang grabe po yung care niya. Lagi din po siyang present ngayon sa life ko. Na lahat ng support. Minsan po siya na bumibili ng hormones ko. Talaga? Opo, pati makeup. Oh. Ang full face of makeup, from foundation to eyeshadow, lahat po siya bumibili. Yun yung naramdaman mo talaga. Yun po talaga. Mahal talaga ako grabe. ng papa ko. Grabe po, as in. At saka, kahit po sa mga family reunions, or makikita lang sila ng kaibigan niya, lagi niya sasabihin na, ito yung anak ko, ang ganda na, dalaga na, Talagang pinalalandakan niya po talaga na, may dalaga naman. Oh, so dito mo mako-compare talaga na iba yung papa ko sa stepdad ko, no? Parang magkaiba sila ng fate. Oo. Ano lang isinasabi sa'yo ng biological dad mo tungkol dito sa fate ng mama at stepdad mo? Ang sinasabi niya lang po talaga sa akin is, alam ko naman na may personal kang relasyon sa Diyos eh. Huwag mong hayaan na diktahan yun ng ibang tao. Yun po talaga. And lagi niya lang sinasabi sa akin na mahalaga, lagi mo tatandaan na maganda yung kalusugan mo, maganda yung pamumuhay mo, wala ka't natapakang tao, mabait kang bata. Laging ganun lang. Huwag mong babaguhin yun sa sarili mo. Magpakumbaba ka lang. Lagi pong ganun si Papa sa akin. Yung lola mo, anong bilin sa'yo? Ako Paano po, kanya ginaguide? supportive naman po siya sa pagiging trans ko. So, ayun, syempre, minsan hindi na din po ako talaga nakakauwi. Actually, madalas din na po ako nakakauwi doon sa side niya. Kasi, ayun nga po, dumating yung point na hindi po talaga kami naging okay ni Mama. Pero, ayun, mahirap din po na umuwi doon sa side ng family ni Mama. Kasi, minsan, syempre, may mga nasasabi po sila na masasakit. Ganun po. I'm sure meron ka ring meron kang wish na sana mangyari itong pangarap ko na realization na sana ay maramdaman o ma-realize ng mama at ng stepdad mo. Ano lang naman po, since hindi pa nga po kami, hindi niya pa po ako nakikita ng ganito. Ang last nakita niya, yes po, ang last nakita niya po sa akin ng personal is, naka-boycott pa. Oh, really? Naka-boycott pa po ako. Kaya, wini-wish ko lang is, if ever na makikita kami, sana matanggap niya. Hindi ko po ma-feel na mali yung naging desisyon ko. Na mali po ako. And ayoko din po na ma-feel na parang nagkaroon kami ng wall bigla dahil iba na yung nakita niya from the past. So, hindi pa kayo nakikita ng mama mo? Yes po, 3 years. 3 years na.
Oh, pero nagtatawagan kayo? Text lang po. Pagka ganyang 3 years na, baka magtaka yung mga netizen. Baka 3 years na. Ibig sabihin, natiis niya yung nanay niya o natiis ng nanay niya si Sofia? Nung time din po kasi na lumabas yung issue, syempre na-hurt din po ako. Na-hurt po ako ng sobra na dumadating sa point na may show ako ng, kunwari po, ng araw na to. Naka-makeup na po ako lahat. Uuwi po ako kasi hindi ko kayang mag-show. Parang feeling ko wala akong mukhang maihaharap sa mga tao, ganun. Kasi nga po, lumabas nga po yung issue namin. And parang ang hirap po na sinasabi ko sa social media na supported niya ako sa mga ginagawa ko. Pero kabaliktaran, parang, ba yan, sinungaling naman tong batang to. Parang naano po ako. Pinoprotektahan mo na nga Opo. yung mama mo, pero sila rin ang nagbuko. Mm-mm. Parang ganon. Na hindi naman Sila pala din totoo yung yung sinasabi. nag-reveal. Na hindi pala Opo. totoo yung sinasabi mo. Pero 3 years na at kaya mong tiisin na hindi makita ang mama mo. At kinaya rin naman ng mama mo na hindi ka rin makita. So, ibig sabihin, pa niya talaga tanggap. Ako po, honestly, pagka tinatanong ako ng mga pinsan ko kung ready ka na ba na makita yung mama mo, ang lagi ko lang din po sinasabi sa kanila is, hindi pa ako ready kasi hindi ko alam kung ano yung marireceive ko na reaction galing sa kanya. Natatakot ako, baka masaktan ako. So, mas maganda na yung mama mo na ang mag-approach sa'yo at sabihin, anak, okay na ako. Ang importante, maayos ka. Yes. Yun ang hinihintay mo. No? Yes po, natatakot lang din po talaga ako. And even from your stepdad, sana ganun, Sana po. So, ano yung feeling mo na mali na gusto mong i-correct sa lahat ng mga naglalabasan na to? Actually, sa pagkakakilala ko po talaga sa kanila, talagang strong po talaga sila sa faith nila. Strong po talaga, strong-willed sila sa faith nila. And ako, sa side ko naman po, wala naman na po akong ibang hinihiling kasi na-fulfill na po yun lahat ng tatay ko. Hindi naging hadlang yung mga nangyari po sa amin in the past kasi yung naging suporta naman po ng tatay ko sa akin ngayon, ng mga nakaraang years, is talagang nag-uumapaw. Naging secured po ako dahil sa kanya. Kaya alam ko pong nasa safe akong lugar, nasa safe po akong tao. And happy po ako na naandun lang po. So, ngayon yan ang nararamdaman mo. Pero yun noon, meron ako nabasa na comment ng isang netizen. Mas pinili ni IC si Alvin kesa dun sa anak. Naku, hindi po totoo yun. Hindi, nabasa ko lang. Sabi ko. Kasi nga daw, so sobrang strong ng Opo. faith. So, posibleng mas pinili ni IC yung tamang direksyon kasi nga nakaayon sila sa Biblia. Siguro po kahit naman po na strong-willed yung faith ni Mama, alam ko na tinuturing niya pa din akong anak. Sadyang, ayun nga po, nag-independent ako. And noong time din na bata ako, nung umalis ako sa poder niya, pumunta ako sa poder ni Papa. Decision ko din po yun. Kumbaga, from pinakabata ako hanggang sa lumaki ako, lagi niya po talaga akong akay-akay. Never niya po akong iniwan talaga. So, kayo mga netizen. Oo nga, totoo yun. Hindi po Nababasa mo rin siguro yan. Opo, hindi po totoo yun na pinagpalit po ako. Hindi po ako pinagpalit. Lagi po akong kasama ni Mama, even before. Sadyang, naghiwalay lang yung landas namin dahil naging independent na nga din po ako. Baka maisipin niya, nag-independent lang to, hindi na nakapagkita sa nanay niya. Tamo 3 taon nang hindi nakikipagkita sa nanay niya. So, kasi nga, ang gusto mo mangyari, para lang siguro makarating to kay kay IC, na isang tawag lang o isang request lang from your mom na, Nak, I wanna see you. Paghahandaan mo yung araw na yun. Opo, at saka siguro, mawawala lahat ng takot ko pag sinabi niya yun. Kasi alam ko na parang it's a sign na, ay, this is it. Magkikita na kami. Na meron ng acceptance. Oo. So, yun ang lagi mong pinagdarasalan. Yes po. So, ngayon, ikaw ay kumikita na. Ikaw ba somehow the usual, yung mga, baka naman tumutulong pa rin naman itong si Sofia sa nanay niya in terms of parang pang gastos. Before po, nung bago po kami hindi nagkaayos, nung before po kami nagkaroon ng hindi Issue. pagkakaintindihan, tumutulong po talaga ako financially. Pero sa totoo lang, wala namang naging ugat yung pagiging miyembro mo ng LGBTQ dun sa faith ng mami mo kasi nung bata ka pa ito nagsimula. Bata ka pa talagang ka na. Lambutin naman. Lambuting ka na. Yes. So napansin na ng mama mo na, naku, may another sex bomb ako. Ganon.
And before din naman po kasi nung bata ako, hindi din naman po, parang ano lang, parang normal lang naman po nilang tinuturing na ano, yung ginagawa ko. Nung lumaki na lang po na parang nung nag-Christian na nga po si mama, dun na po medyo nabago po yung dynamic. Dati, nagsasayaw ka pa ng spaghetti. Sa kalye po. Nakikipag-showdown pa ako sa ibang bata. Sa kalye. Opo. Oo. Tapos, tinatawag ka ng nanay mo pag nakita ka Ay, hindi po ng lola ko. ng lola mo. Opo. Anong oras na? Umuwi ka na. Nakipagsayawan ka pa din. So, pag nalalaman ng mga friends mo na anak ka ni Izzy, ng dating sex bomb dancer, Naku, sa community po namin, dun sa Cavite, kasi maliit na subdivision lang po yun. Alam po talaga na, anak po talaga ako ni Izzy kasi beforehand, dun po nakatira talaga si mama sa lola ko eh. And pumupunta din po siya dun every week para bisitahin ako. Though hindi man alam sa public kasi, ayun nga, bawal din ilabas na may anak yung sex bomb, ganyan. bawal ilabas. Dahil may kontrata? Ah, yes po. May contract po sila bawal mabuntis. Oh. Ayun po. Ayun. So, ikaw pala ang unang bunga. Yeah. Oo. Ako ang unang pinalaki. Oo nga pala. Siya ang unang pinalaki ng sex bomb. Oo. Literal na galing sa sex bomb. Yeah. Oo. Para sa iba, masama ang word na sex bomb. Hindi naman po. Kasi daw may Ay, hindi po. If people will look at things maliciously, dun lang po siya maging parang sa mga manyak po. Sorry sa word po, pero sa mga manyak na if titignan mo yung isang tao ng isa siyang sex object, dun ka magkakamali. Mali mo yun. Pero pag yung isang tao, titignan mo beyond na kung anong suot niya. Ina-appreciate mo siya dahil sa talento niya, dahil sa istorya niya, dahil naging inspirasyon siya. Ganun po dapat yung perception ng tao. Kasi may nababasa po ako sa mga Totoo. comments na ayun nga po sa pananamit ng sex bomb. Oo. Pero ayun po, sa pananaw ko po, kasi yung sex bomb, nakikita ko po sila dahil sa talento nila at naging inspirasyon po sila. Hindi dahil sa sinuot nila or sa pangalan. Oo. Kung ikaw lang masusunod, sana itinulak mo na yung nanay mo na mag-perform ka rin sa sex bomb. Diyos ko po, Mama Onsh. Tinetext ko po, pupunta ka ba ng concert? Kasi gusto ko siya samahan. Oo. Tinetext ko po siya nung parang round 1, round 2 pa lang. Oo. Tapos yung announcement pa lang na magkaka-round 3, tinetext ko siya na, pupunta ka ba sa concert? Oo. Ayun, sabi niya, hindi. Tapos matawa lang siya. Hindi mo siya pinush na, sige na, mag-production number ka naman. Po kasi, For old time's sake. kilala ko po talaga siya eh. Kaya hindi ko din po pinush. Talagang kahit ano lang yung maging decision niya, support lang din po ako. How do you defend the community? It's more of an inspiration kasi yung storya ko, hindi na siya bago sa story ng pagiging bading. Yung hindi tanggap ng magulang, hindi na po siya bago sa paningin at saka sa mga storya ng mga bading. Gusto ko pong sabihin, lalo sa mga batang bakla, mga batang magets na andito lang ako, kakampi niyo ako, susuportahan ko kayo, kasama niyo ako sa laban niyo dahil naiintindihan ko kung asan kayo ngayon. Anong gusto mong sabihin sa mama mo? Despite ng kahit ano pong nangyari, mahal na mahal ko po talaga siya. Mahal na mahal kita, ma. Hindi magbabago yon kahit na maraming hindi tayo pagkakaintindihan. Excited ako makita ka. Sana magkita na tayo. Ayun, yun lang po. Yun lang. Kailangan ka lang niya i-ano na, sige anak, magkita tayo. Yun lang hinihintay Hindi mo. naman po na dinedemand ko siya na i-text niya ako. Pero Basta pag naramdaman na lang niya. as long as she's ready, I'm ready. Meron ka bang message para sa stepdad mo? I respect you kasi asawa ka ng nanay ko and hindi magbabago yun. And let's just keep it that way. Kasi saktan na din po ako eh. Hindi na po din mababago yung nasaktan ako eh. Pero ang ganda na lang din po siguro. Pwede mo ba siya i-defend? Dahil ang daming bashers ngayon ng stepdad mo. Dati ang mama mo ang maraming bashers. Ngayon yung stepdad mo. Ano po talaga eh, in anyway, parang kung gusto ko man po siyang i-defend, parang mahihirapan din po ako kasi grabe niya din po kasi i-condemn yung mga bakla eh. So, parang ang ironic naman po na manggagaling sa akin yun na i-defend ko siya eh, panaliliitan niya nga po kami. Ganon. Dahil mas pinili mo raw maging Kaya bagay. masakit eh, na parang wala ba kaming sariling relasyon sa Diyos? Ganon. Kaya naniniwala ako na na ang salita ng Diyos talaga ay punong-puno ng pag-ibig. Hindi po siya nang ko-condemn, hindi siya nang judge. Curious lang ako, nung bumukod ka, meron ka bang kaya ko ba to? Nung bumukod
bukod po kasi ako nung grade 9 ako, nung lumipat ako kay Papa, sinigurado ko muna yung life ko kay Papa. Sinat ko siya na, pag ba lumipat ako dyan, pag-aaralin mo ba ako, ganyan, gagastos mo. Oo, pumunta ka na dito ngayon, sabi ni Papa. Pumunta ka na dito ngayon. Sabi ko, bukas na. Ganun. Kaya, shinure ko po muna yung life ko ahead of time. Then, nung nakabalik nga po ulit ako ng Cavite dahil nag-senior high naman po ako. So, biglang college, nag-pandemic. Dahil nga po pandemic, walang ginagawa sa bahay. Pumasok po ako as customer service ng isang pots and plants company. Ako po yung sumasagot ng mga inquiries. And dahil din po doon, dahil nga nasa bahay lang, na-train na din po ako na maghawak ng pera, na maging responsable dahil mag-isa lang din po ako sa bahay noon that time eh. And ayun po, dahil nga din po sa pandemic, naging content creator po ako. Tapos, nakapag-work na po ako sa Manila and nahirapan po ako sa pupunta akong, galing akong Cavite, punta na naman ako Manila, ganun. So, kailangan ko na po talaga tahakin yung path na yun. Dahil nga po, mostly ng nasa events, mostly ng TV guestings po nasa Manila, and ang hassle po pag galing Cavite lagi. So, very supportive yung biological dad mo. Ay, sobra po. No? Sobra po. Grabe. Oo. Ayan na. So, mas marami kang masasabi dito sa daddy mo talaga. Opo. Kasi, dahil ramdam mo siya. Mm-mm. So, ano yung message mo sa dad mo? Maraming salamat. Hindi dahil responsibilidad mo na matanggap ako, hindi dahil responsibilidad mo na maging tatay ko. Kasi andyan ka lang. Yung the fact, iyak ako. Kasi the fact na andyan ka lang is more than enough for me. Kahit na wala na yung binibila mo ako ng hormones, wala na yung binibila mo ako ng makeup, yung malaman na tanggap mo ako, okay na yun sa akin. Solve na po ako. Ayun. And maraming salamat lagi sa pagsalo sa akin. Lagi niyo po akong sinasalo. Every time na may lumalabas po na issue kami ni Mama. Lagi niya po akong talaga? pinapapunta nun sa kanya na nakauwi ka na dito. Dito ka muna. Hindi ka muna magtrabaho. Ako bahala sa'yo. Salamat po. Ganun po si Papa. Oh. Na kakausapin niya ako lagi, okay ka lang ba? May bago na namang may mas issue. Ganun. Okay lang yan. Hindi naman lahat ng tao na may sinabi dyan, nagmamatter sa'yo eh. Ganun. Siya ang sumbungan mo, no? Yung papa mo. Actually, hindi na nga po sumbungan kasi nakikita na lang bigla. Nararamdaman ka na niya. Opo, nararamdaman niya na lang din po bigla na okay ka lang dyan. Bigla na ako magkikwento, iyak na lang ako sa call. Ganun. Kaya, sobrang thankful po talaga ako sa tatay ko. Grabe yung pagmamahal. Grabe din yung pag-understand. Sobrang bait po talaga ng tatay ko. Paano yung lola mo sa kanya? Yung lola mo sa side ng father mo? Yung father side po, yung buong family na yun, sobrang grabe po yung suporta. Talagang kahit family reunion, grabe, agad-agad na mo na, ang laki-laki mo na, ganyan. Ganyan, tas hindi po nila ako tinatawag na Andre. Kahit, hindi ko naman na-request sa kanila na tawagin nila ako Sofia kasi naiintindihan ko naman na kinalakihan nila is Andre. And matatanggap ko naman yun kung sila lang naman yung tatawag sa akin noon. Pero kahit wala po akong sinabi, Sofia po yung tawag na sa akin lahat. Mga palola, lolo, tita, tito, ganyan. Talagang lahat po, grabe po yung grabe yung pagmamahal na naramdaman ko po sa side ng family. Doon ka naman nakabawi. Opo, bawing-bawi. Bawing-bawi, oo. Pero meron din naman po sa sa side ng nanay ko na talagang sinusuporta. And alam ko naman din po na yung lola mo, no? yes po. Alam ko din naman po na kaya lang din na may nasasabi sila sa akin kasi nasaktan din sila sa nangyari. Paano yung mga kapatid mo dun sa mom side mo? Meron ka bang relationship or kinukumusta mo ba Miss sila? na miss ko na po sila actually. Kasi sa akin, andun pa ako nung lumalaki sila eh. Nag-alaga din po ako sa kanila. And pag may mga request sila sa birthdays nila, ako po din yung nagpo-provide nung kumikita na ako. Ganon. Ngayon, lately po, dahil sa issue,
And hindi ko din alam, hindi na din po nila ako nakita na ganito ako. So baka mabigla sila kaya na ano din po ako na baka manibago sila sa akin. Pero Oo. never naman po nag-iba yung trato ko sa kanila. Kapatid po talaga yung trato ko sa Oo. kanila. Ano ang gusto mong sabihin sa mga members ng LGBTQ na kapareho ng pinagdadaanan? Yung pagka-come out has its own timeline. Hindi dahil ginawa ko siya na linabas ko yung sarili ko as a trans woman is pwede nyo na din siyang gawin. Pwede nyo siyang gawin anytime. Pero based on your situation, kasi marami po na na nabubugbog na ng magulang, ganyan, and nakakaawa po yun. And wala pa din po silang means para isuportahan yung sarili nila. Kasi bata pa po or teenager pa lang po. Yung pagka-come out has its own timeline. Kanya-kanya tayong oras. Dadating din yan. Tiis lang. Mag-aral na mabuti. Ang kalusugan ay talagang pag-ingatan dahil kailangan yan. And andito lang ako, kakampi niyo ako. Kung meron tayong kailangan ilaban, ilalaban natin yan. Okay. Bilin mo sa mga parents na may mga anak na katulad natin. Sa mga tanggap, kasi kakapanood ko pa lang po ng video na yung tatay, dinate yung anak niyang bakala. Nakakatuwa naman. Ay. Ala, nasasabihin mo naman Sa mga tanggap, yung mga anak na katulad namin. Sobrang maraming salamat sa inyo. And sa mga hindi pa naman tanggap or gustong tanggapin pero natatakot, kinakahiya, ganun. Take your time. Alam namin na hindi madali na tanggapin na magkaroon ng anak na katulad namin. Alam namin na pagkasilang pa lang namin may mga pangarap na kayo sa amin. Ganun. Pero sana eventually there will come a time na matatanggap nyo kasi malaking bagay yun sa amin. Talagang magta-thrive kami kung saan man kami mapupunta pag nandun yung supportan.